Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilan, ang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan na ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, naniniwala si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na dapat mabigyang prioridad ang mga nasa industriya ng semiconductor sa gitna ng potensyal na maibibigay nito sa ekonomiya sa pamamagitan ng exportation. Sa isinagawang Private Sector Advisory Council, Education and Job Sector Group meeting, iminungkahi ng Pangulo ang pagbibigay ng insentibo para sa mga nasa semiconductor tulad ng mga nasa car manufacturing. Dahil dito nanawagan ng Pangulo na makipagtulungan sa mga stakeholder ng industriya upang matukoy ang mga kinakailangang hakbang at insentibo alinsunod sa umiiral na batas. Ito'y sa harap na rin anya ng kakulangan ng probisyon na nakatuon sa semiconductor industry sa Create More o Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act. Sa isinagawang pulong, iminungkahi din ng PSAC Education and Jobs Sector Group sa Pangulo na magkaroon ng Semiconductor and Electronics Roadmap at pagtatatag ng National Education and Workforce Development Plan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Formal na desisyon kaugnay sa ekstensyon sa serbisyo ni PNP Chief General Romel Marbil, posibleng i-anunsyo ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. bago ang Pebrero 7. Ito ang sinabi sa pulong balitaan sa Malacanang ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alvin Baltazar. Bago mag-7 ng susunod na buwan, posibleng formal na ianunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawig sa termino ni PNP Chief General Romel Marbil. Itong sinabi sa pulong balitaan sa Malacanang ni DILG Secretary John Vic Remulla kasunod ng una nang naging rekomendasyon na palawigin ng 6 na buwan sa panunungkulan si Marbil dahil na din sa nakatakdang midterm election sa Mayo 12. Wala pa niyang pinal na desisyon ukol dito ang presidente, bagamat in-inclined o binibigyan bigat ito ni Pangulong Marcos nang matanong sa isang media interview. Ang sabi ni Remulla, baka bago ang kaarawan ni Marbil sa February 7 na siyang ika-56 na taong kaarawan nito, posibleng magkaroon ng announcement ang Pangulo. Sa ngayon, ayon sa kalihim ay inclined lang ang salitang ginamit ng presidente sa harap ng rekomendasyon na ma-extend ng ilang buwan ang PNP Chief. Pakinggan natin si DILG Secretary John Vic Remulla. Wala pang final announcement. Ang birthday natin ni General Marbil is February 7. So before that, he will announce kung anong decision yan.
Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Samantala, may shortlist na ng mga posibleng susunod na Philippine National Police o PNP Chief kapalit ni General Romel Marbil. Ito ang sinabi ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla sa Malacanang briefing nang matanong kung sino ang posibleng maging kahalili ni Marbil. Nakatakdang magretiro si Marbil sa Pebrero, ngunit maaring mapalawig pa ng 6 na buwan dahil sa nalalapit na midterm elections. Sinabi ni Remulla na nasa top hierarchy ng PNP ang kasama sa shortlist na posibleng maging ika-31 hepe ng pambansang pulisya. Ilan sa mga nasa top hierarchy ng PNP na nasa listahan ay sina Deputy Chief for Administration, Police Lieutenant General Emmanuel Peralta at Police Major General Edgar Alan Ocubo, Chief of the Directorial Staff. Gayunman, sinabi ni Remulla na prerogatibo o karapatan pa rin ng Pangulo kung sino ang nais niyang italaga bilang susunod na hepe ng pulisya. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Binigyang diin ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na malapit nang mahuli si dating Bureau of Corrections o Bucor Director General Gerald Bantag. Si Bantag ang itinuturong mastermind sa pagpatay sa mamamahayag na si Percival Mabasa o mas kilala na Percy Lapid at inmate na si June Villamor noong 2022. Ayon kay Remulla, alam na nito kung saan nagtatago si Bantag. Anya, patuloy ang Department of Justice sa pagmamanman kay Bantag na palipat-lipat anya ng lugar. We know where he is, but we haven't found him yet, but we will find him soon. Si DILG Secretary John Vic Remulla. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mga senador nanindigang walang bakanteng item sa pinirmahan na BICAM report ng 2025 national budget. Bagamat bumoto kontra sa pagkakapasa sa Senado ng 2025 budget bill, sinabi ni Senadora Risa Ontiveros na hindi siya naniniwalang magpapasa ang Kongreso ng anumang budget na may blankong item at maaring naging biktima anya ng fake news si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Ilang mga senador pa ang nag-iit na walang blankong item sa pinirmahan nilang Bicameral Conference Committee report ng 2025 national budget. Ayon kay Senador J.V. Ejercito, wala siyang naaalalang napirmahan na may blanko sa nilagdaan niyang BICAM report. Dinagdag pa ni Ejercito na walang pamilyar na pirma ng mga senador sa pinapakalat ng dokumento ng di umano'y blankong BICAM report. Una nang giniit ni na Senador Sherwin Gatchalian at Senador Joel Villanueva na full BICAM report ang kanilang pinirmahan. Si Senadora Risa Ontiveros, bagamat bumoto kontra sa pagkakapasa ng Senado ng 2025 budget bill, sinabi na hindi siya naniniwalang magpapasa ang Kongreso ng anumang budget na may blankong item. Git ni Ontiveros, tinatapos ng Kongreso ang kanilang trabaho taon-taon na magpasa ng budget. Naniniwala rin ang senadora na naging biktima lang ng fake news si dating Pangulong Rodrigo Duterte na siyang nagsapubliko na may bakanteng items sa BICAM report ng 2025 budget. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Binatikos ni House Quad Committee Co-Chair Representative Bienvenido Benny Abante Jr. si Senador Ronald Bato de la Rosa dahil sa pag-iwas umano nito sa mga tanong ng komite. Sa halip, ayon kay Abante, ay ginagamit nito ang media upang ilihis ang atensyon mula sa issue ng extrajudicial killing noong siya pa ang hepe ng Philippine National Police o PNP. Sa kanyang opening remarks sa 14th joint hearing ng Quadcom,
Muling iginiit ni Abante na walang kinalaman sa politika ang layunin ng komite kundi nakatuon lamang sa paghahanap ng katotohanan at pananagutan. Muling binigyang diin ng mambabatas ang pangako ng komite na tiyakin na makakamit ang katarungan ng naaayon sa tamang proseso at hindi gawing killing fields ang buong bansa. Ipinunto pa nito na sa kabila ng marahas na paraan ng nakaraang administrasyong Duterte, nananatili pa rin ang problema sa iligal na droga. Inakusahan din ng mambabatas ang ilang law enforcement officials na bigong ipatupad ang batas at sa halip ay naging kasangkapan umano ng pang-aabuso. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Aminado si Quadcom Lead Chair Robert Ace Barbers na isang leksyon ang natutunan nito sa naging issue sa pag-akusa ng coercion ni dating Mandaluyong Police Chief Hector Grijaldo sa ilang miyembro ng komite. Ayon kay Barbers, mas magiging maingat na sila sa pakikipag-usap sa mga resource person at mga nais tumestigo sa kanilang investigasyon. Nauna nang sinabi ni Grijaldo na pinilit siya ni na co-chairs Benny Abante at Dan Fernandez na patotohanan ang reward system sa war on drugs ng nakaraang administrasyon na sinasabi ni dating Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO General Manager Colonel Royina Garma. Sinabi ni Barbers na walang ibang intensyon sina Abante at Fernandez nang kausapin si Grijaldo dahil kampo ni Garma anya ang humiling na kausapin ito ng komite. Ayon kay Garma, ito ay dahil kaibigan anya niya si Grijaldo at kayang patotohanan ang kanyang supplemental affidavit. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Agriculture o DA mas maghihigpit sa pagpapatupad ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa mga susunod na linggo. Kaugnay nito, hinimok ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa ang mga rice retailer na muling makipagnegosasyon sa kanilang supplier para makasunod sa MSRP. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Muling pinalalahanan ng Department of Agriculture ang mga retailer na sumunod sa pinaiiral na maximum suggested retail price sa imported na bigas. Sa monitoring ng DA, may ilang palengke pa rin kasi ang nagbebenta ng mas mataas sa 58 pesos na kada kilong MSRP. Ayon kay DA ASEC Attorney Genevieve Velicaria Guevara, hindi pa gaano naghihigpit ang kagawaran sa pagpapatupad ng polisiya sa ngayon dahil nauunawaan na may mga retailers ang pinauubos pa ang kanilang mga naunang nabiling stock ng bigas. Nakatakda rin anyang maglabas ang DA ng guidelines kung saan isasama ang period of compliance sa retailers. Kaugnay nito, hinimok naman ni DA spokesperson ASEC Arnel de Mesa ang mga rice retailer na muling makipagnegosasyon sa kanilang supplier ng bigas para makasunod sa MSRP. Nakataktang review muli ang MSRP sa imported rice sa susunod na 2 linggo. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Philippine delegation sa World Economic Forum 2025 target makahikayat ng mga mamumuhunan sa Pilipinas. Pinatatatag na ugnayang pandaigdig at paghikayat sa pamumuhunan ang misyon ng delegasyon na inilatag ni Speaker Martin Romualdez sa nasabing forum. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Pinatatag na ugnayang pandaigdig at paghikayat sa pamumuhunan. Ito ang misyon ng Philippine delegation na inilatag ni Speaker Martin Romualdez sa World Economic Forum 2025. Anya, ang tema ng WEF ngayong taon na Collaboration for the Intelligent Age ay magsisilbing mahalagang plataporma para sa Pilipinas na maibida ang katatagan, inobasyon at economic potential ng ating bansa. Ang pagkikibahagi rin anya ng Pilipinas sa WEF 2035 ay nagpapakita ng ating commitment na isulong ang kolaborasyon at makaakit ng pamumuhunan para sa isang inklusibo at pangmatagalang kaunlaran. Ipagpapatuloy niya nila ngayong taon ang momentum na nasimula ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang siya ay makibahagi sa WEF 2023. Dagdag pa ng House Leader, mahalaga na mapanatili ang tuloy-tuloy na pagpasok ng pamumuhunan sa bansa na magpapatibay sa competitiveness, efficiency at sustainability ng ating ekonomiya. Ipinapakita rin niya ng Pilipinas na handa na ito sa paggampan sa mas malaking papel kasabay ng nalalapit na pag-upo natin bilang chair ng ASEAN 2026. Mula
Kamera para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ben Blones. Underwater drone o glider na nakita sa karagatang sakop ng Bohol, posibleng ika-6 sa mga drone na nakita na sa karagatan ng Pilipinas sakaling matagpuan ito. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, malaki ang tsansa na ginagamit sa military application ang natagpuang glider sa Bohol. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Kinumpirma ng Philippine Navy na may natanggap silang ulat tungkol sa posibleng ika-6 na underwater drone o glider na nakita sa karagatang sakop ng Bohol. Ito'y matapos mag-viral sa social media ang naturang underwater drone na kulay silver at pula na namatang palutang-lutang subalit hindi kinuha ng mga nakakita mangingisda dahil sa takot. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, magandang makuha nila ang naturang drone para sa ilalim sa forensic investigation. Hindi kasigayaan niya na nakuha sa masbate na kulay dilaw, malaki ang tsansa na ginagamit sa military application ang isang glider na nakita naman sa Bohol. Kaya naman nanawagan si Trinidad sa publiko, partikular na sa mga mangingisda, na huwag matakot at ituro agad sa mga otoridad kung may makikitang ganong uri na kagamitan sa karagatan. Mula sa Campo Aguinaldo para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Kumpiyansa ang Commission on Elections o COMELEC na kakayanin nitong mag-imprenta ng 73 milyong opisyal na balota bago o mismong deadline sa Abril 14 para sa midterm elections. Sa kabila ito ng inilabas na temporary restraining order mula sa Korte Suprema. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, na ihanda na ang lahat ng hakbang para makamit pa rin ang target completion sa itinakdang panahon. Kabilang na rito ang pagpapagana sa National Printing Office para matiyak ang mabilis at mas maayos na imprenta ng mga balota. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Philippine Institute of Volcanology o PHIVOLCS muling nakapagtala ng mataas na aktibidad ng Bulkang Canlaon. Sa kasalukuyan, nasa ilalim pa rin ng Alert Level 3 ang Mount Canlaon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Muling nakapagtala ang PHIVOLCS ng mataas na aktibidad sa Bulkang Canlaon sa Negros. Sa monitoring ng PHIVOLCS, 2 beses na nagbuga ng abo ang bulkan na nagtagal ng 16 hanggang 22 minuto. Bukod dito na itala rin ang 11 volcanic earthquakes o pagyanig sa bulkan, kabilang ang 2 volcanic tremors na tumagal rin ng 22 minuto. Aabot din sa 4,000 tonelada ang sulfur dioxide flux na naitala sa Bulkang Canlaon, habang walang patid pa rin ang pagsingaw sa bulkan na umabot ng 200 metro ang taas. Sa ngayon ay patuloy na nasa ilalim ng Alert Level 3 ang Mount Canlaon. Mula sa PHIVOLCS para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ben Blones. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayan na naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, konserbasyon at proteksyon ng kapaligiran isinusulong sa Infanta, Pangasinan. 2,000 bakawan na itanim sa dalampasigan ng bayan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ricky Kasipit.
Nan kakasakay lamat ire-residente ya Infanta Pangasinan pian mibiyang ed aktibidad ya panagtanem ya bakawan jad gilig ya dayat ya barangay Batang ed parehon balay jad silong ya inisyatiba duan libon bakawan suni tanem sa Municipal Environment and Natural Resources Office o Menro so ang idaulo ed sain aktibidad kaiba iray nandurman opisina ya LGU Infanta, uniform personnel, nandurman organisasyon, estudyante tan voluntaryo impabalikas met ya opisina nen Pangasinan Governor Ramon Gico III sa suporta at abitlan programa dyan pa na maglayagwi kusina on wheels sa angitarya na akan para sa ray akibiyang sa gagalay aktibidad at sa pangipreserba at natural ya kayamanan pabiskagan sa proteksyon ya komunidad manlapod erosion ya gilig ya dayat tan suporta at pangipreserba ya biodiversity o nangat LGU sa abitlan aktibidad so simbolo met ya pangkakasakay ya komunidad at sa ray gitma ya nayari mangisulong ya iya aligwas malalapod RP Dagupan City Pangasinan aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture ng DA-CAR, tutulong sa mga magsasaka na maaapektuhan ng mga kalamidad. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Tumulong ti Department of Agriculture kadagiti Manalon no panawan ti kalamidad. May sa mandato ti DA ket panangipatungpal kadagiti programa maipanggep iti climate change babaan iti Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture wenno AMIA program. Sigon kani DA, DRRM Focal Person Agriculturist Crisante Rosario may sa a component daytoy ket climate risk vulnerability assessment ang mabalinan nga usaran dagiti enam a probinsya iti rehiyon Cordillera adan ti mapa para iti tunggal munisipalidad iti priority commodities ang mabalinan ang mausar. Ti indicators ditoy ket pakairamanan dagiti hazards kas ti landslides, drought, typhoons ken erosions ang mabalin mang apektar iti komunidad. Ti daduma a programa ti AMIA ket mangipakaamo iti kasasaad ti panawan mangipaay kadagiti kasapulan ti Manalon at teknolohiya ken no kasano nga agbalin dagiti organisasyon ti Manalon kas business enterprise. Narpos na Bontoc, Donna Carisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Dumako naman tayo sa Lucena. 750,000 piso na tulong puhunan ipinagkaloob ng Department of Social Welfare and Development sa dalawang samahan sa Pulilio at Burdeos, Quezon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mara Grezula. Ipinagkaloob ng DSWD ang tulong puhunan na nagkakahalaga ng 750,000 pesos sa dalawang samahan mula sa Pulilio at Burdeos, Quezon bilang bahagi ng Sustainable Livelihood Program o SLP. Ayon sa pabatid ng DSWD Calabarzon, 450,000 pesos ang ipinagkaloob sa 4-piece Carlanganin Sustainable Livelihood Program Association ng Barangay Carlangan, Burdeos. Ang samahan na binubuo ng 30 miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece ay nagplano ng pagtatayo ng community wifi at general merchandise bilang negosyo. Bago matanggap ang tulong, sumailalim ang mga miyembro sa pagsasanay ukol sa pamamahala ng negosyo. Ayon kay Jason Coronacion, Provincial Coordinator ng SLP, layunin ng proyekto na mapabuti ang komunikasyon sa isla, suportahan ang kabuhayan at makatulong sa pag-aaral ng mga estudyante. Ang Bukawin Sustainable Livelihood Program Association naman ng Barangay Bukaw, Pulilio ay tumanggap ng 300,000 pesos. Binubuo ito ng 28 members na gagamitin ang pondo para sa buy and sell ng mga isda. Ang SLP ng DSWD ay naglalayong magbigay ng karagdagang kabuhayan at tumutok sa pagpapaunlad ng pamumuhay ng mga benepisyaryo, partikular ang mga miyembro ng 4-piece. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Gresula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat kay Mara Grezula mula dyan sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Mga aktibidad kaugnay ng Ironman 70.3 isasagawa sa Puerto Princesa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Miriam Basig. Mas magiging maambang igmakulay ang bubuteng 2025 Ironman 70.3 sa syudad ang Puerto Princesa. Tengad may mga aktibidad nga intrandigi ang mga durong kalyag sa sports nga hindi kakayang iseb ag bike igdalaga ng dire-diretso. Isaradigi ang Princesa Run nga unang bubuten sa petsa 28 ang madason nga bulan ng Pebrero. Ang 5 kilometrong Princesa Run ay pwedeng irigan ng mga babae, magtarangay, magkapamilya, iba pang mamaedad 12 pataas. Sa natabang press conference, inkon ni Princess Galura, General Manager ang Sunrise Events nga agasikaso sa Ironman 70.3, pwede lang magpanaw, mag-jog, ig magdalagan ang mag-aireg sa Princesa Run nga mag-aimpisa sa Puerto Princesa Baywalk ig sa kalalabagan ng Rizal Avenue sa syudad. Ang pagpaparehistro ay dayon-dayon kung sa din katabid sa 750 pesos registration fee, ang race bib, shirt, flower tiara nga cherry blossom ang theme, finisher medal, ig iba pang mga papremyo. Ang mismong Ironman 70.3 ay akatakda rin sa March 2, 2025 nga isa sa tampok na aktibidad sa Balayong Festival sa Puerto Princesa. Agalindigi sa Puerto Princesa, Palawan, si Miriam Tejada Basig, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Miriam. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog, 11.55 milyong piso na road project sa bayan ng Santa Margarita, Samar. Nakumpleto na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Nakumpleto na ang third phase sa Santa Margarita Diversion Road nga may pondo nga 19.55 million pesos nga ginkuha sa ilarom sa General Appropriations Act o GAA Fiscal Year 2024 sumala sa Department of Public Works and Highways o DPWH Samar 1st District Engineering Office. Ang scope sa natapos nga proyekto in kadugangan nga konkreto nga kalsada sa 0.96 lane kilometers nga may 4 ka lanes. Pinaagi sa proyekto, konektado na ang daang Maharlika sa Barangay Borabod ngan diversion road sa Barangay Kautod, Santa Margarita, Samar. Magsiserbi ang kalsada como alternatibo nga ruta para sa mga tawo, goods and services kay nagkokonekta ini sa mga barangay nga naghihimo san mas safe nga kalsada para sa mga mabiyahe nga publiko. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuang ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Mga traffic enforcer sa lungsod ng Tandag nakatanggap ng mga bagong kagamitan mula sa lokal na pamahalaan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Nakadawatong mga bagong kahimanan ingon man uniforme ang mga traffic enforcers ning syudad sa Tandag. Kinuman nga naghatag og mga bagong kagamitan si City Mayor Roxanne Pimentel ngadto kanila sa tumong nga mas mapanindot pa ang ilang pagtunol og serbisyo ngadto sa publiko labi na sa pagtubag sa mga traffic related issues dinhi sa syudad. Nasayran nga nadawat sa matag traffic enforcer aga complete set of Type A uniforms, 4 ka set sa Type B uniforms, body camera, sapatos, raincoat, kalo o jacket. Gawas nini nagturo usab ang lokal nga pagamahanan og unom ka mga motorsiklo o 7 ka mga speed guns o breath analyzers. Gipangunahan ni City Traffic Regulation Program o CTREP Head Analisa Sununez sa City Traffic and Transport Management Division kon City MD ang pagdawat sa mga bagong kagamitan. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond, na naulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Hulo. Supply ng kuryente sa Sulu, tiniyak na mas magiging maayos ngayong taon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Dilan paruli hatahon yan, duang ibukong hantag alima si National Power Corporation Holo Diesel Power Plant at ang NPCJDPP in pagparayaw sin pagasang sa iban pagparakan sin ilaw kuning tiya mga raayat diya binaybayan sin Sulu. Inibang donon kan Engineer Jasem bin Jaimer Abdurrahman, Officer in Charge sin Holo Iwan Luok DPP bilang pag-akad hapang daag sinupis sila hakataasan. Lawakan nila kaagihon na supaya gumamin power interruption at ang mapagpong sinilaw labiaw ladi matuna in ganap 1 megawatt gensets in power provider amin Agreco amin lando kakunahan habihaon magsusung in demand ang kurinti sin mga member consumer haulo iwan na kaibanan paluwal binaybayan. Hagkatibukan miabot na habay tay Abdurrahman pang putag 7 in makina haulo ang putag 5 in Agreco salta duay sa binadayat sumakina sin NPC. Samantara giyoon mga pahaba na pang putag 7 kajam day nga bakas 8 kajam bihaon in power supply haluok mapuas kaya kalapan 2 makina bilang sambaga pangayoy bakas Congressman Munir Arbison. Day nga RP Hulo ini Fatma Deligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating balitang negosyo. Narito si Erwin Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga naungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Naniniwala ang ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office o AMRO na isa pa rin ang Pilipinas sa may pinakamabilis na paglago sa buong ASEAN region. Sa pinakabago nitong forecast para sa Philippine economic growth, ipinanatili ng AMRO ang 5.8% projection para sa 2024 at 6.3% naman para sa 2025. Dahil dito, pumapangalawa lamang ang Pilipinas sa Vietnam na may inaasahang pinakamataas na paglago sa buong Timog Silangang Asya mula sa projected 7.1% growth rate nito para sa taong 2024 at 6.5% naman para sa kasalukuyang taon. Paliwanag ni AMRO Chief Economist Ho E. Cor, bahagi ng retained forecast sa Pilipinas ay mula sa pagsisimula ng easing cycle sa monetary policy ng bansa at sa pananatiling malakas ng domestic demand, gayon din ang naging performance ng Philippine exports. Maalala na noong nakaraang taon, kabuang 75 basis points ang iniawas ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa policy rates ng bansa dahilan para bumaba sa 5.7% ang reverse repurchase rate at mag-adjust sa 5.25% at 6.25% ang interest rates sa overnight deposit at lending facilities. Nagpaiwatig din ng Bangko Sentral na pauna pa lamang ito sa mga inaasahan pang rate cuts ngayong taon. Samantala, bukod sa magandang projection sa Philippine economic growth, inilagay naman ng AMRO sa 3.2% ang projected headline inflation ng Pinas ngayong taon, pasok sa 2 hanggang 4% projection target ng pamahalaan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa iba pang balita, tinatarget na rin ng Board of Investments o BOI na mabigyang insentibo ang foreign higher education institutions mula sa pagtatayo ng kanilang branches sa bansa. Sa inilabas na Memorandum Circular ng BOI, inamyendahan nito ang Strategic Investment Priority Plan o SIPP guidelines dahilan para maisama na ang Education City sa ilalim ng infrastructure at logistics sector. Dahil sa bagong areglo, makakuha ng perks sa ilalim ng Tier 1 ang foreign higher education institutions mula sa pag-establisa nila ng kanilang branch campuses sa Pilipinas. Nililaw naman ng Memorandum Circular na kailangang makipag-partner ng foreign higher education institution sa local entities na may 60-40 ownership arrangement pabor sa Philippine partner. Sa ilalim ng Tier 1, ilan sa mga insentibong nakapaloob dito ang 4 hanggang 6 na taong income tax holiday bukod pa sa 10 hanggang 15 taong enhanced deduction regime. Sa klaw ng Educational City, ang pagtatayo at operasyon ng education facilities at buildings na may digital infrastructure, gayon din ang probisyon para sa auxiliary services na siyang magpapalakas sa education experience ng mga mag-aaral. Ayon kay BOI Executive Director Maria Corazon Halili Dichosa, ang nasabing amyenda sa SIPP ay magsusulong sa pambansang education agenda. Mapaguhusay rin anya nito ang mga oportunidad sa international collaboration na siya namang magdadala sa access sa expertise at kaalaman hinggil sa global industry trends. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHil na mayroon na itong bagong Director General. Sa inilabas na pahayag, inanunsyo ng IPOPHil ang pagkakatalaga kay Bridget Da Costa Villaluz bilang bagong pinuno ng ahensya. Bago ang pagsalin nito sa government workforce, una nang nakilala si Da Costa Villaluz mula sa 3 dekada nitong extensive service sa intellectual property law sa pribadong sektor. Nakilala rin ito bilang trademark star ng Managing Intellectual Property 2021 at 2022 mula sa husay nito sa larangan ng intellectual property law. Dahil din sa kanyang husay sa intellectual property prosecution, nakakuha rin ito ng pagkilala mula sa Legal 500. Sa isang pahayag, sinabi ni Da Costa Villaluz na isang karangalan ang mabigyang oportunidad para sa paglilingkod sa bansa. Kasama ang buong puwersa ng IPOPHil, siniguro nito ang patuloy na pangangalaga sa karapatan ng intellectual property holders nang sa gayon ay maisulong panglalo ang creativity, innovation at inclusive prosperity sa buong intellectual property system. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Erwin. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, dumako naman tayo sa ating balitang pampalakasan. Narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Kinuha ng Philippine National Volleyball Federation o PNVF ang serbisyo ni Korean John Yong-jun bilang Director of Marketing and Public Relations ng Local Organizing Committee o LOC para sa solo hosting ng Pilipinas sa FIVB Men's World Championship o MWCH 2025 itong darating na Setyembre. Personal na binigay ni PNVF President Ramon Tatsuzara ang appointment nitong nakaraang linggo sa Seoul. Sinabi ni Suzara na gusto nilang bigyan ng oportunidad ang South Korea sa mundo ng volleyball.
Tumatayo din bilang presidente ng Asian Volleyball Confederation at Executive Vice President ng International Volleyball Federation o FIVB si Suzara. Sinabi din ni Suzara na inaasahan nila na epektibong maipapatupad ni John ang marketing at promotional strategies ng Korea at importante ang kanyang gagampanan para maging matagumpay ang pagdaraos ng liga. Nagpahiwatig naman si Suzara na may dadalhing popular na K-pop group sa pagbubukas ng FIVB MWCH 2025 na nakatakdang gawin mula 12 hanggang 28 ng Setyembre. Gaganapin ang mga laro sa Smart Araneta Coliseum at SM Mall of Asia Arena kung saan ang Korean National Volleyball Team ay nabilang sa Pool C kasama ang France, Argentina at Finland. Nasa Pool A naman ang host Pilipinas kasama ang Iran, Egypt at Tunisia habang ang defending champion na Italy ay maglalaro sa Pool F laban sa Ukraine, Belgium at Algeria. Samantala, ang paborito ng karamihan ng mga Filipino fans na Japan ay napabilang sa Pool G na makikipagsagupaan sa Canada, Turkey at Libya habang ang isa pang Asian country na China ay makikipagbakbakan sa Pool H kasama ang Brazil, Serbia at Czechia. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Malaking dagok para sa University of Santo Tomas pagkatapos magtamo ng anterior cruciate ligament o ACL injury sa kaliwang tuhod ang isa nilang key player na si Jonah Perdido. Sa ulat ng The Varsitarian, sinabi ni team physical therapist Eliza Tomas na kailangan ng 6 hanggang 9 na buwan na rehabilitasyon si Perdido pagkatapos itong dumaan sa surgery nitong nakalipas na linggo. Kasalukuyang nasa acute phase ng kanyang rehabilitasyon si Perdido na makatutulong sa kanyang physical, psychological at mental state. Ibig sabihin nito, ang 5'9" outside hitter ay hindi makakapaglaro sa Season 87 ng UAAP Women's Volleyball Tournament na nakatakdang magsimula sa susunod na buwan. Natamo ni Perdido ang injury nitong Nobyembre noong hindi maganda ang kanyang pagkabagsak sa kasagsagan ng kanilang bronze medal match laban sa Far Eastern University Lady Tamaraws sa Shakey's Super League. Aasa naman ng Golden Tigresses kina Reni Peñafiel, Saiza Gula, Kyla Cordora at Season 86 Rookie of the Year, Angge Poyos. Nito nakalipas na taon, tinapos ng UST ang kanilang asignatura sa UAAP ng may 12-2 record katabla ang National University. Tinalo nila ang De La Salle University sa semis para makatapat ang Lady Bulldogs sa finals. Subalit hindi nila nakayanan ang NU at kinuha lamang ang ikalawang pwesto sa liga. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magbabalik sa aksyon ang UAAP Girls Basketball Tournament pagkatapos itong mawala ng 5 taon dahil sa COVID-19 pandemic. Naputol ang unang edisyon ng kompetisyon noong 2020 kung saan ang University of Santo Tomas Junior Tigresses at Adamson Baby Lady Falcons ay tinanghal bilang co-champions pagkarang kansilahin ang kanilang deciding Game 3 Finals Showdown. Ngayong taon, hindi masisilayan ang Adamson at makakasali lamang ang De La Salle Zobel Junior Lady Archers, Ateneo Blue Eagles, University of Santo Tomas Junior Tigresses at ang debuting National University Nazareth School Lady Bullpups. Magsisimula ang kompetisyon sa Enero 23 kung saan magtatapat ang NUNS Lady Bulldogs laban sa Ateneo Blue Eagles na gaganapin sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po rin yung ating balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Samantala, kung sa mga showbiz balita naman po, narito ang ating kasama na si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika, Dora Steph Vicente, upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Ipinahiwatig ni Ai de las Alas na ang third party sa hiwalayan nila ng estranged husband na si Gerald Sibayan ay isa ring Pilipina. Sa kanyang verified Facebook at Instagram account nitong Martes, nagpost si Ai ng isang makahulugang quote tungkol sa cheater. Nakalagay dito, quote and unquote, "No woman could love a cheater and not pay the price of it." Sa caption, binanggit ni Ai ang mga petsa at lugar sa Amerika kung saan namataan umano ang cheater at ang mistress nitong Pilipina. Ayon pa kay Ai, quote and unquote, puro Filipino establishment sa California ang mga lugar kung saan spotted ang mga hindi niya tinukoy na mga tao. Sabi ng komedyana sa caption, quote and unquote, "Ha ha ha, ang balita nga naman kahit ako'y nanahimik, bongga. Take note, si mistress ay Pilipina." Ayan, hindi pa naman yan confirmed hanggat hindi natin nalalaman ang side ni Gerald. Pero yun nga, mukhang G na G itong si Ai. Samantala, naging madamdami naman ang renewal ng exclusive contract ng aktres na si Jeneline Mercado sa kanyang home network, ang GMA7. Matapos ang ilang buwang espekulasyon, naganap na sa wakas ang pinakahinihintay na contract signing ni Jeneline sa GMA network nitong Martes. Present sa contract signing ang top executives ng GMA Network bilang pagpapakita ng kanilang buong suporta sa homegrown kapuso actress. Naroon sina GMA Network President and Chief Executive Officer Gilberto R. Duavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, Senior Vice President for Entertainment Group Lilibeth G. Razonable at Aguila Entertainment Chief Executive Officer Katrina Aguila. Noong June 2024, naglabasan ang mga haka-hakang lilipat umano si Jeneline sa ABS-CBN matapos mapansin ng kanyang fans na wala siya sa inalabas na station ID ng GMA7 na kung hindi po tayo nagkakamali, humantong sa pagtatanong ng netizen sa TikTok account ng asawa ni Jen na si Dennis Trillo kung bakit nga ba wala sa station ID ng GMA itong si Jeneline at ang di umano yung kumbaga yung pang-hack na sagot daw ni Dennis ay may ABS-CBN pa ba. Pero yun nga, sabi nga nahack nga itong account ni Dennis kaya ay nako, ewan na lang natin. Si Jeneline ay kilalang homegrown talent at isa sa itinuturing na big stars ng Kapuso Network kaya hindi maiwasang magtaka ang mga netizen kung bakit wala siya sa station ID.
sa pagtatapos ng ating segmento, ilag pa rin si Kailin Alcantara na pag-usapan ang totoong estado nila ng rumored boyfriend na si Kobe Para sa kabila ng mga naglalabasang videos at photos kung saan very sweet sila sa isa't isa. Matipid na sagot ng kapuso actress ng kinumusta ng entertainment press tungkol sa kanila ni Kobe, quote and unquote, okay lang naman po kami. Sila na ba? Iwas kagad ni Kailin, quote and unquote, oh, grabe naman. Kumusta silang dalawa na laging spotted na magkasama? Sabi ng kapuso actress, quote and unquote, umiikot doon ang iyong mga katanungan. Okay naman kami, and let's just put it that way. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli, ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating mga executive producer, kina Jerome Toledo at Stephanie Vicente. Sa mga kasama natin na nag-ulat para sa ating mga segmento, sa ating Balitang Negosyo, kay Erwin Peñano, sa ating Balitang Pampalakasan, kay Leo Magpayo, sa ating Showbiz Balita, kay Stephanie Vicente, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!